Ito na yung ating mga siling pansigang mga idol na sobrang daming bunga before. Pero na-abandon po natin, wala na pong abono, walang spray, walang maintenance, harvest na lang ng harvest talaga mga idol. Oh. Harvest tayo. Yan dahil nagmurang presyo. Ang sigang-sigang na lang to. Shout out mga idol! Welcome back partner sa ating farm. Welcome back! At dito kami ngayon, dito kami sa kabilang farm namin. Yung farm namin ay isa siguro mga 3 kilometers lang naman away. Oo. Yung pakwan po namin. So dito ngayon, makikita nyo po dito yung aming siling pangsigang. Ayan. Wala na din to kasi abandon na din to. Yan. So mga idol, nagmura po kasi ang siling pansigang, umabot po sa ng 25 pesos per kilo. Kasabay ng talong, pagmura ng talong mga idol. At na-abandon na po namin yung ating siling pansigang. Kaya after po nag-update harvest dito, wala po tayong next update dahil na-harvestan na lang. Ganyan, gaano kalaki pre? Tingin. Yan, so mga ganyan kalaki na po mga idol. Wala na po tayong traces ng mga abono na nilagay dito or any spraying dito mga idol. Oh, natural na lang talaga yung bunga niya. Ang question na partner, kasi kanina pa tayo nagkukwento doon sa talong. Ang question is, kailan ba ang tamang pagdesisyon kung i-abandon mo na yung ano mo, yung mga farm mo? So, ano partner question? Siyempre, unang sagot kapag bawi ka na sa kapital mo. Okay. Pero tayo hindi pa tayo nakabawi sa siling pansigang. O bakit tayo nag-abandon, Tunto? Hindi kasi kinapos tayo din ng kapital mga idol at saka yung focus po natin is na sa watermelon. The same time dito kasi mga idol, nagbaba kasi ang presyuhan 25 for how many weeks. So kulang po yung pang-finance natin dito para i-maintain po siya abono, spraying. The same time tao pa dito at yung tao pa natin is napunta doon sa watermelon. Oh. So dito, instead na i-survive pa natin dito, medyo nahati. Kaya nag-decide po tayo na i-abandon na lang din to. Pero hindi siya totally abandon na, hayaan na lang mga idol. Weekly pumupunta po tayo dito at the same time yung tao natin dito para i-harvest ang mga to. So, marami po. Tingnan mo. So kasi ito, ano pa to kukumputin pa to kasi sa mga expenses, dito na ilalagay. Marami pang bunga Yan, kukunin to siya dito, lahat ng income, tapos kukumputin, ma-minus nun sa expenses. Yan, medyo malaki-laki. Yan. Kasi yung pinaka main crop talaga namin dito yung saging. Tingnan nyo po kung gaano kalulusog tataba yung mga saging. Yan, yan yung ating golden saba mga idol. So, intercropping po natin sana itong siling pansigang. Iwan ko kung magkano na nang nakinita natin dito. I think hindi pa tayo nakaabot ng pinakakapital natin dito. Kasi nag-plastic mulching kasi tayo dito. Yan plastic mulch Pero ngayon partner, sobrang mahal ng siling pansigang. I think 70 kung yung mahaba. 50 yung presyohan ngayon sa ganyang size. Ganitong size? 50. Oy. 50 ang kuha sa atin. Dito. Ito naman pang ulam-ulam na lang natin to. Yes. So ang pang siling pansigang talaga masarap siya sa mga luto-luto sa mga tinola nyo, adobo, pang-anghang-anghang na konti, pampabango, yan. Pasinigang. Yan partner dito tingnan mo, ang daming bunga Mga ilang days from now to siya pwedeng i-harvest ulit. Siguro mga 1 week from now. 1 week from now. Pwede na siya i-harvest ulit ng marami. Ito yung nagastusan po kami dito sa land prep dahil ang area natin manumano na land prep to. Magastos po dito. Pero yun lang, ito talaga ang crop namin Pero matibay talaga yung plastic mulching hanggang ngayon Makondri yan, makondri. Makondri na brand. Ito, ang daming bunga mga idol. Sana naman makondri. Ito na partner yung anthracnose partner, makita nila Next-start na yung anthracnose Yan yung anthracnose Makitaan mo ko. Ito. Hindi yan ito anthracnose ito. Saan? Wala pa tayong anthracnose. Hindi yan anthracnose. Hindi ba yan? Hindi, iba yung anthracnose. Wala pa tayong anthracnose dito. Ito anthracnose Hindi yan. Anthracnose yan siya. Maliit lang. Wala pa, nasa bunga, tingnan mo. Kaso lang hindi yung pinaka-clear talaga ng anthracnose. Wala pa ako may makita Maliit pa. Ito, parang sunborn. Sinyalis na, pero hindi sila ganun ka-sustain na anthracnose. Hindi sila ganun Ito anthracnose. Ito sigurado anthracnose Ito. Yan, nasigurado anthracnose. Ito anthracnose na yun to Anthracnose na yan. Anthracnose na yan Yan. Oo. Anthracnose na yan siya. Kunti pa. Maliit pa lang. Maliit pa lang. Hindi sila ganun Yan. Ganito na lang siya mga idol, mga sili natin.
Pero kung Yan, grabe sa Luzon ng pagsipa ng presyo ng siling pansigang ngayon, pre. Oo, mahal sa Luzon nga ng siling pansigang. Wala kasing shipment ata. Kaya medyo mura sa atin, 50 pesos ang siling pansigang. Oh. Hanggang doon po, oh. Ilan kaya ma-harvest? Ipapa-harvest kaya natin to, pre. harvest natin to. Mga after 2 days, 3 days from now. After 3 days from now siguro. From now, After harvest natin ng watermelon, pre, pa-harvest natin siguro. Or prior, no? Dito. Mabilis lang kasi to, dapat usually 5 days lang. Minsan pag inaalagaan partner, 5 days, harvest na or 1 week. Oo. Pero ngayon kasi ang nangyari, pinabayaan, so 10 days talaga. 10 days. Hindi kasi siya masyadong lalaki. Kasi wala pang abono. Wala ding spraying. Before kasi nag-spray tayo dito, yan, bilis pa siyang lumaki. The same time, daming bunga. So ganito na lang siya kalaki talaga partner. Ganyan na lang. Dati kasi mas malaki, mas malawak. Grabe, organic na organic. Kinis, ah. Sino? May anthracnose ka nakuha. Yan o, traknos. Yan. Hanggang doon pa siya, mga idol. Hanggang doon. Kabila pa, ang dami. Baka maka-harvest pa tayo dito partner ng mga almost, ilan na yung last natin harvest? 200, I think, kilos. Baka ngayon mga 100 na lang, hindi ko 50, malaki Hindi, laki hindi, marami pa to. Mabigat to. Mabigat no? Oh, Pero yun kasi nga lang, tao kasi ang challenge dito pag nag-harvest. Sila na lang. Ano masasabi mo, nakakapanginayang ba? Sa akin, di ako nanginayang na abandon to. Kasi kung malaki ang gastos naman talaga sa inputs versus sa income, kasi nagmura yung 25, at okay lang. Pero hindi po siya totally abandon, mga idol, na hayaan mo na lang siya malugmok. Sa amin naman dito, hina-harvest-harvestan pa naman. Like after this, I think mag-isang buwan na na-abandon natin, di ba? Na-harvestan din naman hanggang ngayon. Ilang beses Dami pa pa din, naman makukuha. So, Until mag-last lang talaga siya. ang tanong kasi pag inabandon, pag ano ba ang abandon? Pag inabandon talaga, wala na talagang inputs na ilalagay. Yung abono, spraying, walang spraying, wala na. Hayaan na lang namin talaga siya. walang Ito. damo-damo, lahat-lahat. Oo. Wala na talaga lahat. So, all Pero, natural na lang. Nag-harvest pa rin tayo. Harvest pa rin tayo. So, Pambalik kapital yon. Mm. Kasi halimbawa, ang babayaran lang natin during harvest is tao na lang na mag-harvest. So, wala na tayong gastusin. Totoo. So, at least ngayon, kung sabi ni partner na hindi na din siya nahinayang, actually, ako din, hindi na din ako manghinayang kasi kung ganito lang naman ang setup na mangyayari, kayo, malalaman nyo din yan kung maramdaman nyo na parang Kung mas malaki nasa pa ang into farming gastos. sila. Oo, kaysa sa kikitain nyo. Mm. So, that's the right time na dandahanin nyo na. Pero, kung alam nyo naman na at may tiwala kayo at may belief pa rin kayo na kikita kayo Tumaas sa ang farm nyo, presyo. tuloy nyo Go. pa rin yun, abunuhan nyo. Para at least saka maganda yung mga tao na papasok sa inyo na tutulungan talaga kayo. Yun ang maganda. Para may ugot ka. Ha? Para may ugot ka. Hindi kasi siyempre kailangan yung pag-aalaga tuloy-tuloy. Kasi kung paltos-paltos yung pag-aalaga, kahit anong gastos mo, malaki kasi ang gastos mo. Pag nagkasakit na yan, lalaki ang gastos mo, lulugi ka ng lulugi niyan. Yes, habol ka ng habol. Alagaan mo siya ng alagaan. Mapaganda mo siya ng mapaganda, pero yung abono mo, spraying mo, is mahabol din sa iyong Para income. may hugot ka. Ganoon naman talaga kasi, di ba? Pag mababa ang presyo, halimbawa, pag nag-harvest tayo, ilan lang yung income? Halimbawa, 10,000. Oh. Ngayon, magpa-abono ka, magkano ang presyo ng abono? Oh. Magpa-spray ka, magkano ang spraying mo, magpadamo ka. Oh. Kung mag-harvest ka ng 10,000 pesos, gagastos ka ng mga 6,000 pesos, abandon mo na lang. Pag nag-harvest tayo dito, kahit 6,000 lang, at least meet mo na yun. Oh. No, diba? So yun, ang ano talaga. Depende. Partner, ang pinakasikreto partner, kailangan sa umpisa, tama ang pag-umpisa. Kasi pag Yes. mali ang pag-umpisa, pagtanim, pag-prepare, pag-land prep, palpak talaga yan lahat-lahat. Masasabi ko sa inyo. Sa atin, wala tayong problema doon. Ang problema natin, ang financing versus harvest. Kasi mura ang presyo. Pero ngayon kasi mga idol, 50 pesos na. Kung 50 pesos lang tuloy-tuloy before, hindi lang ganito ang ano natin, mas maganda pa ngayon. Hindi to na-abandon. Oh, pero yung kagandahan partner kasi ang tagal na niya pero sige-sige pa siya bunga, dami oh. Ang daming bunga. So ngayon partner, kung maka-harvest tayo, o di maka-harvest tayo ng 100 kilos o 150, 500 na naman tayo. Yes, at saka ang babayaran lang natin is yung harvest. Oh. At partner, ang isa din sa masasabi ko, at least sa atin, abandon lang, hindi natin pinagtatabas. Compare yung mga nakita natin na pinagtatabas, pinag-aararo yung mga tanim nila dahil nagmura yung presyo, pinangputol, Totoo. tapos ano pa ba yun nakita natin, inararo, basta maraming sinaksak yung mga tanim.
Kasi Hindi natin ginawa yon. disappointed. Partner, hindi maganda kasi nga yung Mother Nature, siyempre yung kumbaga may mga ano din sila na may May pakiramdam feelings din, din. may Oo. feelings. So, kailangan ipakiramdam mo din sa kanila na mahal mo din sila, yung mga sa environment natin. Kasi hindi mo alam, baka sa susunod na tanim mo ulit, papalpak ka ulit. Yun. I-feel nila na yung pag-aalaga mo sa kanila, hindi lang dito kasi dyan, connected kasi sila lahat, partner. Yung dito sa atin. Sa ako, nasa in my own opinion. Kasi ako ngayon, medyo more on environment at saka futuristic tayo sa mga ganyang bagay. Medyo naka-experience tayo sa mga ganun Kaya ako, ang ma-advise ko, partner sa hindi lang sa farming, partner in humanity. Kung sino yung mga nakakaramdam ng stress, di ba? Ng fatigue, di ba? Yung ganun, yung emotional stress, ganun, mga physical stress. Partner, isang advice ko, partner, hanap sila ng puno, partner, any kind na puno. Iyakapin nila, partner, kung wala silang kayakap, mafe-feel nila, partner, yung Mother Nature na love din sila. Yes. Mafe-feel nila, partner, kung yun ang gagawin mo. Parang ano lang siya, partner, parang Kahit hindi nakakatawa. na puno, kahit taong may concern din sa kanila. Oo, pwede At least kung wala din silang advice. na tao, yakap sila sa Yes. Mother Nature, mas maganda. Yes, pero dito sa ating tanim, at least hindi natin pinutol yung mga puno nila dahil galit tayo, mura yung presyo. Kasi kung pinutol natin to, ano ba, gumaya tayo sa kanila, edi wala tayong harvest ngayon. Totoo. At least ngayon hanggang andito sila mga idol. Ayan din, andyan pa rin makaka-harvest. Bibigyan pa rin po tayo ng mga bunga like ganitong mga bunga mga idol. O ikaw naman, ano masasabi mo? Ano advice mo sa kanila? Yun na yun Naputol lang Ha? Sa akin naman, halimbawa kung mura yung presyo, hindi natin sila puputulin. Anong gagawin? Hindi natin papagtabasin yung mga na-harvest natin sa saksakin or sprayan ng herbicide. Hayaan lang natin silang mamuhay in natural way. So, hindi naman ibig sabihin na abandon natin sila, parang pinabayaan sila. So, abandon na in terms na hindi lang tayo naglagay ng fertilizer, hindi lang tayo naglagay ng pesticides or insecticide, fungicide man, and namuhay lang like natural on their own ang ating mga pananim na sili. Like ito, tingnan mo. Oh, namuhay sila hindi naman masyadong madamo kasi naka-plastic mulching. Marami naman silang bigay ng bunga. Yun nga lang, yung pinaka-quality ng bunga na hanap-hanap ng buyer, yung isang ganyan na kahaba, hindi natin ma-achieve dahil wala tayong fertilizer. So in short, parang organic siya. Kasi wala lahat. So walang chemical lahat-lahat na inputs 1 month ago. So 1 month na ngayon. So harvest pa rin tayo like ito partner. Harvest din natin yung mga ganyan. Yan, mga ganyan. So mas ganyan. beneficial siya. Hindi naman siya. Mas Hindi beneficial naman siya kasi wala siya masyadong chemical. sa consumer. Mas maganda siya. Pero hindi naman mapansinin ng consumer yan kung ma-spray man yan o wala pagdating sa market. So, ang sa atin lang na abandon, hindi naman ibig sabihin na magtampo sila sa ang mga plant sa atin dahil hindi natin sila sinaktan. Ang abandon lang na inputs lang talaga. Huwag ko umiyak. Balikan din naman natin to yung harvest. Ang madamo lang talaga ito. Partner, ito. Yan. Pero wala, malayo naman sa puno. Tingnan mo ang puno niya. Yan, okay naman yung mga puno. Kasi naka-plastic mulch. Kasi naka-plastic mulch siya. Yun. Yun nga lang, don't expect na bibigyan tayo ng napakaraming bunga dahil yun nga, wala po tayong abuno dito. Ayan. Yan. So, yan. So marami kasing interpret na inabandon nila, na pinabayaan, parang ganon. Pero abandon in terms na inputs, hindi siya Commercialize. physical, nandito naman po tayo nag-harvest. Oo, yun. So like, maka-harvest tayo ng 200 kilos, tapos ang gastos lang natin is halimbawa 5 tao. So times 350 ang araw nila. So kahit mag 2,000 tayo, may income tayo na gross income 10,000 kasi 50 pesos per kilo, may 8,000 pa rin tayong net income. Ayun. So kung mag-abuno tayo, mag-spraying tayo, mas marami pa sana, pero we chose na yun na yung decision natin na hindi na lang maglagay ng fertilizer. At saka shout out sa mga mag-organic. Ito na yun, parang organic na rin to siya kasi wala na lahat-lahat. Oo. So after a month wala na talaga. So Yes, 1 month na yun, wala tayong spraying. 1 month na wala tayong abuno talaga dito. ito na yun sila. So yun mga totoong mga Inday, sana po na-learn nyo yun at saka sana na-feel nyo yung na-feel namin na yung halos yung video natin parang lugi man tayo. Ano man? Hindi naman. May mga panalo naman. Hindi nagkataon lang talaga na yung timing natin sa
sa pagtanim is mura yung presyo. The same time, na-divert tayo sa ibang Meron kasi crops. kaming main crop din. So ito talaga yung main crop namin. Kumbaga side dish lang to. Ito yung main mga course. saging natin. So yan mga totoong mga salamat po sa inyo at sana po subaybayan nyo kami palagi ni partner at sa susunod baka next year baka bibigyan kami ng chance, no? So welcome lahat ng mag-sponsor. Welcome namin lahat na mag-sponsor. Papunta tayo ng ibang bansa, partner. See you! Oo. Sana pala rin. Oo, at tsaka ma-explore natin yung mga ano din nila, yung ibang agriculture nila. Kung bakit sila mas advantage at mas advanced kaysa sa atin, no? So, at least mapakita natin sa inyo at tsaka makuha din kayo ng idea at tsaka i-apply nyo sa farm nyo. Yes, at saka sa mga organic fanatics, tama ba fanatics? Oo. Sa mga nag-ano ng organic, Mm. if you choose na bibili, ito na ang sinasabi nating organic. Mm. Pero not totally ha, kasi 1 month ago, meron pa tayong spraying dito. Pero 1 month na po siyang walang spraying ito siya at saka Tsaka wala mga abono. fertilizers. So, yun. ating semi. Abang-abang kayo dyan. Semi-organic. Next week, after 2 days, 3 days, harvest kami Harvest dito. tayo Titingnan natin kung ilang kilo ang makukuha natin. Ayan. So maraming salamat sa inyo mga totoong mga Inday, ha. Happy farming! Kaway-kaway mga totoong mga Inday. Ito na Bye-bye. yun, ito na yun. Bye-bye. Ay, harvest namin yan. Oh. Okay na yan. Bye-bye.